Ang liham na ito ay para sa inyo na may maraming problema at may mga extraordinary powers. Kung nais ninyong malaman ang potensyal na mararating ng inyong mga kapangyarihan, iwanan ninyo ang inyong pamilya, ari-arian, at sumama sa aming little garden. Ano ang gagawin mo kung natanggap mo ang ganitong liham? Ang tatlong teenager na sina Izayoy, Asuka at Yu ay wala ng ibang pagpipilian. Agad silang na-teleport sa little garden pagkatapos nilang matanggap ang misteryosong mensahe. Ngunit kahit na ang paglalakbay ay hindi ganap na voluntaryo, ito ay malugod na tinanggap ng mga problemadong bata, na sabik sa kaunting kasiyahan sa kanilang boring na buhay. Nakita nila ang kanilang sarili sa tabi ng lawa at agad na natuklasan na hindi sila nag-iisa. Upang mapalabas ang misteryosong babae mula sa kanyang pinagtataguan sa damuhan, agad na ipinakita ng tatlong bata ang kanilang kakaibang kapangyarihan. Si Black Rabbit, sa simula ay nagulat sa kanilang kakulangan sa disiplina. Ngunit tinanggap sila sa Little Garden at ipinakilala sa kanila ang dahilan ng kanilang pagdating, ang pagkakataong lumahok sa gift games, ibig sabihin, mga paligsahan gamit ang mga biyaya na ipinagkaloob sa mga tao ng iba't ibang mga Diyos ng digmaan, demonyo, espiritu at bituin. Ang taya ng mga laro ay maaaring mag-iba mula sa pera, lupa, at mga mapagkukunan hanggang sa mga regalo, prestihiyo, at maging mga tao. Gayunpaman, kailangang matugunan ang mga kondisyon ng isang gift game na itinakda ng host ng laro upang manalo. Ang mga patakaran ng isang laro ay palaging ipinapakita sa isang jazz roll bago magsimula ang laro. Ganito rin ang nangyari sa unang gift game na kinakaharap ngayon ng mga bata, hinamon sila ni Black Rabbit sa isang laro ng baraha. Matapos manalo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga patakaran, kinolekta ni Izayoy ang kanyang panalo at tinanong si Black Rabbit ng kanyang tanong, masaya ba ang gift games? Kinumpirma ni Black Rabbit ang tanong na ito nang may malaking sigasig at dinala ang grupo sa kanilang komunidad. Si Jean, ang pinuno ng kanilang komunidad, ay bumati sa mga bagong dating. Ngunit bago pa ipakilala ni Black Rabbit ang tatlo, napansin niyang nawala si Izayoy. Ipinaliwanag ni Asuka at Yu, gusto lang niyang sandaling tingnan ang paligid ng mundong ito. Ang naiinis na si Black Rabbit ay nag-activate ng kanyang mga kapangyarihan at nagtungo ng malalaking hakbang upang hanapin ang problemadong bata, na si Izayoy. Natagpuan niya ito sa tabi ng isang talon at handa na siyang pag-alitan ito. Gayunpaman, sa kanyang malaking pagkadismaya, hinamon na ni Izayoy ang isang Diyos sa gift game. Ang Diyos ng Tubig, isang halimaw na dragon, ay lumitaw mula sa tubig at inatake si Izayoy ng malalakas na alon ng tubig. Ngunit sinipa siya ni Izayoy ng malakas na puwersa at tinalo siya ng isang suntok. Hindi makapaniwala si Black Rabbit na tinalo ng isang tao ang isang Diyos ng ganoon kadali, ngunit natuwa nang malaman niya na ang premyo para sa tagumpay ni Izayoy ay isang puno ng tubig, na magbibigay sa kanyang komunidad ng walang katapusang pinagmumulan ng tubig. Samantala, dinala ni Jean sina Asuka at Yu sa kanyang komunidad at naupo sila sa isang cafe. Ibinunyag ni Yu na ang kanyang kapangyarihan ay ang kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Bago pa man makapagpaliwanag si Asuka ng kanyang kapangyarihan, sila ay naputol ng isang matangkad na blonde na lalaki na nagpakilala bilang si Galdo, pinuno ng Force Garo. Ipinaliwanag niya na gusto niyang i-recruit ang mga bagong dating para sa kanyang sariling komunidad at sinabi sa kanila na wala silang kinabukasan sa mahinang no-name community ni Jean. Nalaman ng mga bata na maraming taon na ang nakalilipas, ang no-name community ay malakas at sagana, ngunit nawalan ng pangalan at bandila dahil sa pag-atake ng isang malakas na Demon Lord. Ngayon, mga 120 na miyembro na lang ang natitira, karamihan sa kanila ay mga bata na wala pang 10 taong gulang. Sila ay nasa napaka hindi kanais-nais na sitwasyon. Ngunit sa malaking kagalakan ni na Black Rabbit at Jean, nagpa siya ang mga bagong dating natanggapin ang hamon at pangakong sasali sa no-name community upang tulungan itong umunlad muli. Ang naiinis na si Galdo ay muling inaway ni Asuka, na ngayon ay ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Pinilit niya siyang ihayag ang lihim ng tagumpay ng kanyang komunidad, kinikidnap nila ang mga babae at mga bata ng kanilang mga kaaway at sa ganitong paraan nakokontrol nila ang mga ito. Ang hindi alam ng mga komunidad na ito na hinaharas, gayunpaman, ay matagal nang tinapos ni Galdo ang mga bihag. Nang sa wakas ay pinalaya ni Asuka si Galdo sa kanyang kontrol, galit na nagbago siya sa isang mabalahibong halimaw na tigre. Gayunpaman, napigilan siya ni Yu, at hinamon nila siya sa isang laban kinabukasan. Pagkatapos sumali sina Black Rabbit at Izayoy sa grupo, nagtungo sila kay Shiroyasha,
isang makapangyarihang Demon Lord ng Thousand Eyes Trade Community na nangakong protektahan ang kapayapaan at naging floor master ng east side ng Little Garden. Naakit si Izayoi sa kapangyarihan ni Shiroyasha at hinamon siya. Agad silang napunta sa game board ni Shiroyasha, isang malawak na nightscape na may mataas na bundok. Ipinaliwanag ni Shiroyasha na siya ang espiritu ng araw at puting gabi, at tinawag ang isang griffin upang subukin ang lakas, karunungan at tapang ng mga manlalaro. Nagboluntaryo si Yu at sumakay sa griffin, na agad na lumukso sa paligid ng bundok kasama siya. Mahirap na humawak si Yu, ngunit ang hawak ng kanyang kwintas, na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang ipasa ang hamon. Bilang gantimpala, nakatanggap ang tatlo ng kanilang mga gift card mula kay Shiroyasha, na magagamit nila upang pangalanan at itago ang kanilang mga kakayahan. Sa malaking pagkagulat ni Shiroyasha, gayunpaman, hindi matukoy ng card ni Izayoi ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng kanilang unang kapanapanabik na araw sa Little Garden, sina Asuka, Yu, at Black Rabbit ay nagpasyang samantalahin ang puno ng tubig ni Izayoi at magpahinga sa isang mainit na paliguan. Pagkatapos, binigyan ni Black Rabbit ang mga babae ng mga bagong damit na may kasamang mga protective aura. Samantala, nakakita si Izayoi ng isang grupo ng mga mananakop mula sa Force Garo community sa teritoryo ng mga no-names. Hiniling nila sa kanya na talunin si Galdo at wasakin ang Force Garo, dahil hindi nila ito magagawa dahil kinuha ni Galdo ang kanilang mga pamilya bilang bihag. Ipinahayag ni Izayoi sa kanila na pinatay na ni Galdo ang mga bihag. Ngunit ipinangako niya sa mga desperadong lalaki na ang kanilang pinuno na si Jin ay personal na haharapin si Galdo at ang mga Demon Lords at maghihiganti sa kanila. Si Jin ay naiinis sa pangako ni Izayoi at kinausap siya ng masinsinan pagkatapos. Ngunit ipinaliwanag ni Izayoi ang kanyang plano sa kanya, dahil ang no-name community ay walang pangalan o bandila, kailangan nila ng isang bagay na magre-representa sa kanila. Gusto niyang gawin si Jin bilang mukha at gulugad ng komunidad upang palakasin ang pagkakaisa sa ilang natitirang miyembro. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jin na may isa pang miyembro, si Leticia, isang dating Demon Lord, ay pag-aari na ngayon ng isang mataas na opisyal at malapit nang ialok bilang premyo sa isang gift game na gaganapin. Nangako si Izayoi kay Jin na ibabalik niya ang kanyang kaibigan sa kondisyon na manalo si Jin sa paparating na laban kay Galdo. Ang lugar ng gift game kinabukasan ay sa teritoryo ni Galdo, naganap na natatakpan ng makakapal na halaman sa gubat. Mabilis na natagpuan ni Jin, Asuka at Yu si Galdo sa kanyang tirahan, sa anyo ng isang higanteng umuungal na tigre na may mapanganib na pulang nag-aalab na mga mata. Napagtanto ni Jin na dapat may kinalaman ang isang vampiric na demonyo dito. Nakilala rin niya ang espada na nakasaksak sa pader bilang itinalagang sandata ng mga manlalaro. Pagkatapos ng hindi matagumpay na tangka ni Yu na labanan si Galdo mag-isa, kung saan siya ay malubhang nasugatan, sinindihan ni Asuka ang gusali ni Galdo at inakit siya papunta sa gubat. Doon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para utusan ang mga baging upang igapos si Galdo at saka iniutos sa espada na bigyan siya ng kapangyarihan na kailangan niya upang tapusin ito. Sa gayon, nanalo ang no-name sa laro, nawala ang masukal na lugar, at nawasak ang komunidad ng Force Garo. Bumalik sa kanilang tirahan, natuwa si Black Rabbit na tutulungan na sila ni Izayoi na mabawi ang kanilang dating kaibigang si Leticia sa paparating na gift game. Habang umaalis siya ng silid para kumuha ng tsaa, biglang lumitaw ang isang vampirang babae sa labas ng bintana. Inatake niya si Izayoi, ngunit nagawang ipagtanggol niya ito at agad na lumaban. Ang iba, na naalerto sa ingay ng labanan, ay agad na pumasok sa silid at pinigilan ni Black Rabbit si Izayoi. Ipinaliwanag niya na ang babae ay ang kanyang kaibigang si Leticia, isang dating Demon Lord at purong vampira. Matapos kumalma ang lahat, kinumpronta ni Asuka si Leticia kung bakit tinulungan niya si Galdo at binigyan siya ng makapangyarihang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kagat. Ipinaliwanag ni Leticia na nais niyang subukan ang kapangyarihan ng tatlong bagong dating upang makita kung karapat-dapat silang pagkatiwalaan sa kanyang dating komunidad. Ngunit kahit na matapos ang kanilang tagumpay, hindi pa rin lubos na kumbinsido si Leticia at hinamon si Izayoi sa isang duelo gamit ang mga sibat. Gayunpaman, biglang naudlot ang labanan nang atikihin ang grupo ng malalakas na sinag na bumabagsak mula sa langit, ang kapangyarihan ng Gorgon. Para iligtas si Asuka, sinakripisyo ni Leticia ang kanyang sarili at naging bato dahil sa mga sinag. Pagkatapos, lumitaw ang mga mandirigma ng Persus community at kinuha ang naging batong si Leticia upang ibalik sa kanyang tunay na may-ari na si Leyes.
Gayunpaman, nagbago ang plano ni Reyes para kay Leticia. Sa halip na ialok siya bilang premyo sa isang gift game, nais niyang ibenta siya sa isang mayamang mamimili. Upang makipag-usap tungkol sa kapalaran ni Leticia, nagtungo ang no-names kay Shiroyasha para makipag-usap kay Reyes. Inaalok sila ni Reyes ng isang kasunduan, kapalit ni Leticia, gusto niyang gawing vassal si Black Rabbit. Binigyan niya sila ng isang linggo upang pag-isipan ito. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Black Rabbit si Reyes sa kanyang terrace. Hinamon niya siya sa isang duelo, na una ay ayaw malaman ni Reyes. Ngunit nang ipakita niya ang pusta, isang pula at asul na bola, kung saan tinalo ni Izayoy ang Kraken at ang Greya, pumayag si Reyes. Ang mga sphirong ito ay may autoridad na hameni ng isang alamat, na agad na ginamit, dahil kaagad na nagsimula ang labanan sa maalamat na si Reyes. Natagpuan ng no-names ang kanilang sarili sa harap ng kanyang kastilyo, at upang eksaktong sundin ang alamat, kailangan nilang magtagumpay na hindi makita ng mga bantay, bago tapusin si Reyes. Nagawang patayin ni Asuka ang ilan sa mga bantay gamit ang kapangyarihan ng puno ng tubig at nadama ni Yu ang presensya ng mga hindi nakikitang bantay at pinilay sila bago sila makita ni Izayoy at Jin. Sa gayon, nagawang makarating ni na Black Rabbit, Izayoy, at Jin kay Reyes nang hindi napapansin, na kanilang natagpuan na nakaupo sa isang trono na may nakatayong naging batong na si Leticia sa tabi niya. Tinawag ni Reyes ang Demon Lord na si Algol, na agad na nagpetrify ng lahat sa paligid niya. Nagtulungan sina Reyes at Algol upang labanan si Izayoy, ngunit bago pa man petrifyhin ni Algol ang buong arena, nagbigay si Izayoy ng marahas na suntok diretso sa noo niya, hindi lamang tinalo ang Demon Lord, kundi winasak din ang kanyang kapangyarihan na petrification. Matapos mapalaya, nagpasalamat si Leticia sa grupo sa kanyang pagliligtas at nangako na maglilingkod sa kanila bilang kanilang katulong sa bahay, dahil nadama niya ang malalim na pagkakautang sa kanila. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap sina Izayoy, Asuka, at yun ang isang misteryosong liham. Ito ay isang imbitasyon para sa pagdiriwang ng pagtaas ng Fire Dragon. Nagalit ang tatlo na nais ni Black Rabbit na ipagkait sa kanila ang masayang pista at binyantaan siya sa isang liham na iiwan nila ang no-name community kung hindi sila matunto ni Black Rabbit bago matapos ang araw. Nagalit si Black Rabbit sa tatlong problemadong bata at agad na umalis kasama si Leticia para hanapin sila. Samantala, nag-iisip ang mga bata kung paano makakarating sa selebrasyon na 980,000 milya ang layo sa North Side at nagpasyang humingi ng tulong kay Shiroyasha. Ipinaliwanag ni Shiroyasha na siya ang co-organizer ng pista, na ang layunin ay ideklara ang 11 taong gulang na si Sandora bilang bagong Northern Floor Master at head ng Salamandra. 2 beses na pumalakpak si Shiroyasha at agad silang tinransport sa North Side. Ngunit hindi nagtagal, biglang lumitaw si Black Rabbit sa harapan ng tatlong tumakas na galit na galit. Una niyang nahuli si Yu at saka nagtungo kay Asuka at Izayoy, na muling natunto ni Black Rabbit. Gayunpaman, hindi sumuko si Izayoy nang walang laban, at nagkaroon sila ng matinding labanan sa ibabaw ng mga bubong ng Salamandra. Nagtapos ang laban sa tabla, ngunit agad silang pinutol ng mga MP ng Salamandra community at dinala sa kanilang pinuno na si Sandora. Gayunpaman, natuwa siya sa pagdating ng no-names at hinayaan silang makalusot, sa kabila ng hindi pagkagusto ng kanyang kapatid. Upang magbayad pinsala, gayunpaman, nangako ang no-names na protektahan ang Salamandra mula sa napipintong atake ng isang Demon Lord, ayon sa propesya ng isang miyembro ng Thousand Eyes. Samantala, nais ni Asuka na makipagkaibigan sa isang diwata na nagsasabing kabilang siya sa Pied Piper community. Naglakad silang dalawa sa isang exhibition at namanghasat din, isang kahanga-hangang higanteng bakal ng Pied Piper. Bigla namang nagdilim sa exhibition hall, at inatake sila ni Asuka at ng diwata ng isang grupo ng agresibong daga. Mukhang kontrolado ng isang napakalakas na tao ang mga daga, dahil hindi magawang makontrol ni Asuka ang mga ito gamit ang kanyang regalo. Sa huling sandali, nailigtas silang dalawa ni Leticia. Sa gabi, inanunsyo ni Shiroyasha na si Black Rabbit ang mag-ho-host at magiging referee sa finals ng Battle of the Creators. Kinabukasan, kung saan si Yu, na nakapasok sa mga laro sa isang laban-laban sa isang bato na halimaw, ay makakalaban ang mga kalaban mula sa mga komunidad ng Will-O-Wisp at Pied Piper. Ipinaliwanag ni Shiroyasha na ang Pied Piper, ang mga taga-huli ng daga, ay may kaugnayan sa Pied Piper ng Hamelin at sa mga komunidad ng Grim Grimoire, dating pinakamalakas na mga komunidad na nasa ilalim ng kontrol ng isang makapangyarihang Demon Lord at nawasak matapos matalo sa isang gift game.
Ngunit ngayon, sa suporta ng Pied Piper, mukhang muling nagbabalik ang banta ng Grim Grimoire sa paparating na atake sa Salamandra. Ito ang nagtulak kay Asuka na pagdudahan ang pagkakakilanlan ng maliit na diwata na natutulog sa kanyang kandungan sa panahon ng pulong. Kinabukasan, nagpa siya si Yu na lumaban mag-isa sa finals, kahit na may opsyon siyang makipagkompetensya kasama ang isang kapareha. Dumating din sa arena ang kanyang mga kalaban mula sa komunidad ng Will-O-Wisp, sina Ayesha at ang kanyang kapareha na si Jack-O-Lantern. Bigla, napunta ang mga manlalaro sa isang Underwood maze na kailangan nilang alisin muna o sirain ang regalo ng mga kalaban upang manalo sa laro. Tumakas si Yu sa maze habang sumakay si Ayesha kay Jack, na nagpaputok ng asul na apoy kay Yu. Gayunpaman, nang malaman ni Yu kung nasaan ang labasan ng maze, inihayag ni Jack ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang immortal na demonyo, at wala nang ibang opsyon si Yu kundi tanggapin ang pagkatalo. Habang pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon na hindi pumili ng kapareha sa laro, biglang bumagsak mula sa langit ang libo-libong itim na jazz rolls. Dumating na ang napipintong atake ng Demon Lord, biglang naghiwa-hiwalay si Shiroyasha mula sa No Names at naselyuhan sa isang sphere ng itim na usok, dahil hindi siya pinapayagang lumahok ayon sa mga patakaran ng laro. Nalaman ng No Names ang kondisyon ng gift game, na basagin ang maling alamat at ipakilala ang tunay na alamat, na tumutukoy sa alamat ng Pied Piper ng Hamelin. Agad na nagpa siya si Izeyoy na harapin mag-isa ang Demon Lord at inatake ang sinumang hamarang sa kanyang daan. Sa proseso, nakipaglaban siya kay Vaser, ang katawan ng ilog Vaser mula sa alamat. Samantala, nakipaglaban muna si Leticia laban sa higanteng si Strum at saka, kasama si Sandora, laban kay Pest ang Demon Lord ng Black Plague. Si Ratten, sa alamat ang katawan ng mga daga, ay nagpatugtog sa kanyang plauta at ang mga higanteng daga pati na rin ang mga naninirahan sa Salamandra ay hindi sinasadyang sumayaw sa kanyang tugtugin at nagwala sa buong lungsod. Hinamon ni Asuka ang mga rat na kontrolado ng isip, ngunit hindi sapat ang kanyang mga kapangyarihan upang pigilan sila. Biglang gumamit si Black Rabbit ng kanyang autoridad bilang Judge Master at tumawag ng pagpupulong ng magkabilang panig upang mag-usap sa labanan at bumuo ng resolusyon. Gayunpaman, iginiit ng mga host na walang paglabag sa mga patakaran, kahit sa pagpigil kay Shiroyasha, at hindi makakita ang mga opisyal ng Little Garden, na konektado sa pamamagitan ng mga tainga ni Black Rabbit, ng anumang maling gawain o kawalang legalidad. At may mas nakakagulat na balita si Pest na hawaan na niya ang mga residente ng Salamandra ng Black Plague, at balak niyang pilitin ang kanyang mga kalaban na sumuko. Ngunit si Jean, na nag-aral ng intensibo sa aklatan sa nakalipas na ilang linggo, ay alam ang lahat tungkol sa alamat at nakipagnegosasyon kay Pest. Ang mga laro ay itutuloy sa isang linggo at bibigyan ng limitasyong oras na 24 na oras. Dagdag pa rito, papayag ang lumahok si Black Rabbit sa laro. Sa pag-asang manalo ng lahat sa pinakamaikling posibleng oras, pumayag si Pest sa kasunduan. Samantala, nagising si Asuka sa isang madilim na bilangguan. Kasama pa rin niya ang diwata, at napapaligiran siya ng mga kumikinang na pulutong ng mga diwata na hinihikayat siyang tanggapin ang kanilang regalo. Ang higanteng bakal na si Din, na dapat niyang kontrolin. Makalipas ang ilang araw, kapansin-pansin na ang mga sintomas ng Black Plague sa mga naninirahan. Hindi rin nakaligtas si Yu at nakahiga siyang may sakit sa kama kasama si Izeyoy sa kanyang tabi. Nag-iisip si Izeyoy tungkol sa alamat at biglang may naisip. Ang mga umaatake ay hindi ang tunay na Pied Piper of Hamelin, kundi lamang ang Pied Piper of Hamelin mula sa mga kwentong Encantada ni Grimm, na binago at dinagdagan ang mga tunay na pangyayari na naganap noong 1284. Napagtanto rin niya ang tunay na dahilan kung bakit pinagbawalan si Shiroyasha na lumahok. Nang sumiklab ang Black Plague daang taon na ang nakakaraan, mabilis itong kumalat dahil pumasok ang araw sa isang Ice Age. Dahil si Shiroyasha ay may kapangyarihan sa araw sa Little Garden, siya ay nagiging isang nakamamatay na banta kay Pest. Ngunit nakahanap si Izeyoy ng solusyon upang manalo sa laro. Ang kondisyon na kailangan mong basagin ang maling alamat, at ipakilala ang tunay na alamat, na dapat tumukoy sa mga stained glass panels ng Hamelin, na nagkwento ng alamat sa loob ng mga siglo. Pagkatapos ng isang linggong pahinga, nagpatuloy ang laro. Nang mapagtanto ni Pest na tila nalutas ng mga kalaban ang unang palaisipan ng stained glass panels, inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan at tinawag ang lungsod ng Hamelin. Inatake ni Ratten at ilang Strum si Jean at ang iba pang mga residente ng Samandra, na malapit nang sirain ang stained glass panels sa simbahan. Ngunit nagawang mapigilan ni Leticia si Ratten, at bago pa man abutin ni Strum si Jean,
lumitaw si Asuka kasama si Dean at nagawang mapigilan din siya. Nagawang talunin ni Dean ang mga Strom isa-isa sa malalakas na suntok. Matapos talunin ang lahat, binigyan ni Asuka si Ratten ng pagkakataong maglaro ng isang huling awit sa kanyang plauta. Sa kanyang awit ng ilusyon, halos nagtagumpay siyang maakit si Asuka at makuha ang kontrol kay Dean, ngunit nanatiling matatag si Asuka. Inamin ni Ratten ang kanyang pagkatalo at nawala na parang bula. Nakipaglaban din sina Izayoi at Vaser ng matinding labanan. Dahil nakatanggap si Vaser ng bagong dibinidad mula kay Pest, nadobol ang kanyang kapangyarihan, at tila siya ang unang tunay na karapat-dapat na kalaban ni Izayoi. Inilantad ni Izayoi si Vaser bilang tunay na Pied Piper of Hamelin at ang nag-iisang nabibilang sa tunay na kwento ng 1284. Ang Pest, Ratten, at Strom ay idinagdag lamang sa kwento. Kinumpirma ni Vaser ang mga hinala ni Izayoi at inilunsad ang kanyang susunod na atake. Ngunit nagawang magtagumpay ni Izayoi at sa huli ay tinalo siya. Kasabay nito, nawala rin si Vaser na parang bula, samantala, abala sina Sandora at Black Rabbit kay Pest. Binabaril ni Sandora ang kanyang mga apoy at binabaril ni Black Rabbit ang kanyang mga kidlat, ngunit madali itong nahaharangan lahat ni Pest, dahil kinukuha ng Demon Lord ang kanyang mga kapangyarihan mula sa malisya at sama ng loob ng 80 milyong kamatayan ng Black Plague. Nang maramdaman na tinalo ang kanyang dalawang kasamahan, sina Ratten at Vaser, naglunsad siya ng isang malupit na atake, na nagpadala ng hangin ng kamatayan sa buong lungsod. Sinubukan ni Yun na iligtas ang isang bata mula sa hangin at siya mismo ay nailigtas lamang ni Dean. Ngayon, nagmamadali rin si Izayoi na tulungan sina Black Rabbit at Sandora sa labanan kay Pest. Biglang inilabas ni Black Rabbit ang kanyang gift card at tinransport silang lahat sa Moon Palace Chandra Mahal. Si Pest, nahamin na dahil sa teleportasyong ito sa buwan, ay nahuli na ng mga singsing ng apoy ni Sandora, at iniutos ni Asuka kay Dean na patayin si Pest gamit ang makapangyarihang sibat ng Indra. Bumalik sa Salamandra, ipinahayag ni Sandora nang may pagmamalaki ang kanyang tagumpay laban sa Demon Lord. Sinabi ng mga maliit na diwata kay Asuka ang kanilang tunay na kwento ng 130 bata ng Hamelin na naglakbay sa tabi ng ilog Vaser upang magtatag ng kanilang sariling komunidad bago sila namatay sa isang likas na sakuna. Ngayon, maaari na silang bumalik sa kanilang panahon, iniwan si Asuka kasama si Dean at ang maliit na diwata, na pinangalanan niyang Meren. Sa palasyo ng Salamandra, hinarap ni Izayoi ang kapatid ni Sandora, na umamin na siya ang nagplano ng mga pangyayari upang kilalanin si Sandora bilang karapat-dapat na pinuno. Pinatawad ni Izayoi ang kanyang buhay sa ilalim ng pangako na ang komunidad ng Salamandra ay makikipagkaisa sa No-Name sa kanilang mga hinaharap na labanan. Sa wakas, bumalik sa bahay, tinitingnan ng komunidad ng No-Name ang kanilang tigang na lupain, ngunit puno sila ng pag-asa para sa hinaharap at may malalaking plano na gawing mataba muli ang kanilang lupain at ibalik ang kanilang komunidad sa dating kaluwalhatian. Salamat sa pagtangkilik hanggang dulo. Mag-subscribe para sa mas marami pang mga video na tulad nito.